Showbiz fanatics, ex-boyfriend ni Miss Maris Racal abay nag-react sa hiwalayan nila ng kanyang ex-boyfriend na si Rico Blanco. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po. So, sa Instagram stories and Instagram post nga ni Miss Maris Racal, ay panay-panay ang kanyang post kasama si Anthony Jennings kung saan meron po silang ginagawang movie, no? Or proyekto na ipinroduce ng ABS-CBN na siya nga abangan po ng maraming mga taga-subaybay ni Anthony Jennings and Miss Maris Racal. Dito po yung isa sa mga malaking desisyon ni Miss Maris na pagkatapos nga niya na tuldukan ang kanilang relationship ni Rico Blanco ay samot-sari nga po ang maraming mga intriga na naglabasan. Although sinabi niya sa kanyang interview na that is the first and last thing na magsasalita siya patungkol sa issue. Pero dahil dito, hindi rin naman naiwasan ng isa sa kanyang mga ex-boyfriend na si Mr. Inigo Pascual na mag-react sa kanilang hiwalayan ni Rico Blanco. Mapanakit ang pagbabalik ni Inigo Pascual sa Philippine music scene. Puro kasi mga heartbreak song ang laman ng kanyang bagong EP na Heartbreak Trilogy na naglalaman ng kantang Basta't Alam Kong Tayo. Kahit di mo ko nakikita, okay lang ako. Chika ni Inigo, sinulat niya ang kanyang mga bagong anta noong fully healed at nakamove on na siya sa kanyang naging breakup sa dating girlfriend. Hindi naman sinabi ng anak ni Papa P kung sinong ex ang tinutukoy niya sa kanyang The Heartbreak Trilogy nang tanungin siya ng entertainment press sa launch ng kanyang EP. Matatandang naging exclusive dating sila ng kapamilya singer na si Maris Racal noong 2017 bago sila maghiwalay noong December 2018. Nagpakita naman siya ng support sa pag-confirm ni Maris sa hiwalayan sa kay Rico Blanco. Sabi niya, I saw it, actually I watched it. I feel for her. I know it's tough, but I see it in a good light, say ni Inigo. Dagdag niya pa, the way she talk about it, she get to know herself and she's choosing herself. It's something that I'm very proud of her. Wala naman daw masamang intention si Maris sa naging announcement nito na nagpapakita lamang daw ito ng pagiging matapang ng dalaga sa pagpili nito sa sarili. It's always hard to turn a page and chapter, but it's out of a good heart. Walang masamang nangyari. It's our good intention. Her expressing that is not a third party in anything else. It's her, and it's something only the strongest people can do. Minsan, mas mahirap piliin ng sarili mo kaysa sa mga bagay na gusto mo. Sa ngayon daw, wala na silang komunikasyon ni Maris. Ayun. So, nilinaw po nitong si Inigo Pascual na anak ni Papa P or ni Piolo Pascual na masaya siya sa naging desisyon ni Maris Racal at naiintindihan niya yung naging desisyon ni Maris na mas piliin. Sinabi nga ni Mr. Inigo Pascual na napakahirap na naging desisyon nitong si Miss Maris Racal na piliin muna yung kanyang sarili bago po si Mr. Rico Blanco. Matatandaan po natin, diba, the last time sinabi nga ng isa sa mga source na si Mr. Cian Gasa, pero sinabi niya, tinamin niya kay Mr. OG Diaz na hindi naman talaga sure pa yun na meron nga daw proposal na naganap pero hindi lang po talaga tinanggap ni Miss Maris. So inamin naman ni Mr. Cian na yun po ay ano lang, kumbaga speculation niya lang yun pero wala pang confirmation. So anyways, dahil dyan, iba-iba naman ang mga reaction ng mga netizen patungkol sa bagay na yan, ano? At isa rito sa mga nag-react dito po sa ating comment section nung tayo po ay nagatid sa inyo ng any news about this. So, anayin natin si Miss Eve Noida. Sabi niya, exactly, totally agree. Maris is so maarte, kunwari bait-baitan at kukunin ang sympathy ng tao. Akuin yung mga bashing. Rico doesn't have to stoop down to her level and not react. Just tell all the bashers she's been dishing out their slide. Wag na siya patulan, just saying. Ayan.
Kasi nga, di ba dun sa interview po ni Miss Marie, sinabi niya, daw meron man daw isang tao na dapat or deserve na makatanggap ng punch mula sa mga netizen, hindi daw si Rico yun. Rico is very precious para makatanggap ng iba't ibang bash, pambabash, no? Sabi ni Miss Marie, siya na lang daw ang ibash, wag na si Rico. And sabi naman ng isa pang user, good for Maris, she choose herself and selfish naman ng lalaki. Kung kailan nag-boom career niya, saka siya ikukulong sa marriage, saka lesson na rin yan. Kung makikipagrelasyon kayo, dun sa edad nyo, wag yung mas bata, lalo na pag yung age niya, nyo na pwede na mag-settle. Ayan. So ito naman yung kanyang POV or point of view with regards to this matter. Ano? Kasi nga naman sa age po kasi ni Mr. Rico Blanco, nasa 50s na siya and any moment is magsi-senior citizen na siya eh. Ilang years na lang. So talagang medyo ang layo talaga ng agwat, 'di ba? And sabi pa ng isa pang viewers natin, ang babo ng reason ng hiwalayan, I think magkakabalikan pa yan. For career ni Maris, hindi dahil tinanggihan yan. Magulat na lang kayo magkakabalikan yan. Yung mga itsura nila mukhang hindi itsura ng hiwalay eh. Yan. So parang siya naman nagdadalawang isip siya. Di siya naniniwala sa mga naglalabasang news no na talagang tinapos na kasi kung babalikan niyo po yung statement ni Miss Maris, di ba halos umiiyak siya at ayaw niya magsalita kasi sabi niya kapag doon sinabi niya yan sa publiko na parang sinasabi niya it's end, tapos na talaga. At hindi niya po kayang parang hindi niya kayang paniwalain yung sarili niya na tapos na yung 5 years na relationship niya with Mr. Rico Blanco. Sabi nga po nila, di ba parang feeling nila perfect yung kanilang relationship. Pero ang ending hindi naman pala. So, yun yun. And, Miss Teresa Camacho, sana lang hindi niya pagsisiyan ng desisyon niya na hiwalayan si Rico, sayang talaga. Yan, dami talaga ng hinayang. At pag po nag-browse kayo sa Facebook, wala pong laman ng Facebook kundi si Maris at si Rico Blanco na talagang binabalikan ang lahat ng mga good memories nilang dalawa. Yun talaga yung pinag-uusapan ngayon, ano. So, let's read it again. Sabi Miss Lou Di Lara, masakit para kay Rico na nangyari. Binigla naman ni Maris, di siya sigurado kung magtatagal sila ni Guy. Mas mahal siya ni Rico kaysa kaya nga lang, di natin hawak at isip at puso niya. True naman, 'di ba? Nakita naman natin how Rico Blanco is kung paano niya bigyan ng importansya itong si Miss Maris. And sabi ni Sopmetia, this is my opinion. She said no because of her career. Now, lang naman nag-boom ang career. Baka ayaw lang niya maputol yung momentum. Kasi relate po ako sa asawa ko. Kasi ganun din wala yung agwat po namin. May Sharon said, parang walang nasayang sa kanila. Maybe at Rico's age kaya niyan. More matured, we become heartbreaking. It's more easy. Di lang siguro sila tinadana. And for Maris, if love is no more in horizon, alam kong makakatagpo siya. Let's pray for them na sana maging masaya sila. Individual life nila. Mahirap palabanin ang di tinadana. So, salamat po sa inyong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!